Anak, may dala akong pagkain. Hindi ko ka na pala. Mukhang ang aga mo ngayon. Okay, nasaan na yung anak mo? Oo nga, lo. Anak! Adelina! Anak! Adelina! Anak, baba ka na dito. O ano, kung sa biyahe mo? Ito, ganun pa rin. Matungat pa rin. May kailangan pa kang bayaran ng utang eh. Hindi ba yan ang mamaya? Sumabay ka lang sa akin. Sige, mamaya. Paano? Alis na ako. Sige, magbabayad ako ng utang. Sige, sige. Anak yung mga bilin ko ah. Okay, nanay. Teka lang pre, hahila ako. Hilang din ako pre. Sige, balik ko. Tama na! Adelina? Adelina! Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami!
This is the autopsy report case of Angeline Calabiab. Strangler marks. Visible signs of strangler were found on the victim's neck. These marks suggest that a foreign object, possibly a rope or similar item, was used to constrict the neck, leading to suffocation. Head trauma. The victim sustained a significant wound on the head. The location and severity of the injury suggests that the head may have been struck forcibly against the hard surface. This could have occurred during the violent confrontation, potentially rendering the victim conscious or further contribute to the fatal injuries. Sexual assault evidence. Forensic expert detected the presence of the sperm in the genital area of the victim. This evidence points toward the possibility of sexual assault. The examination suggests that the assault may have been taking place prior, shortly, or after the victim's death. Sign of struggle. There are signs that indicate that the victim attempted to resist. Bruises on her arms, defensive wound on her hands imply that she fought back during the attack. It is likely that her resistance was met with greater force, leading her to being overpowered. Staging of the scene. After the brutal crime was committed, the suspect appeared to have attempted to stage the act, misleading the investigators. The victim's body was found in the bathroom, positioned in a way that suggests that she may have slipped and fallen. However, the evidence contradicted this scenario, as the injuries sustained are not consistent with a simple fall. Conclusion of the autopsy. Despite the clear sign of the foul play, including strangulation, head trauma, and sexual assault, the evidence alone was not being sufficient to conclusively identify the suspect. Investigators will now shift their focus towards the gathering testimony from the family members, acquaintances, and potential witnesses, in an effort to develop a lead to identify the penetrator. Ano ba pangalan ng biktima? Adelina Calabiab. Anong edad? 19. Kaano-ano ba yung biktima? Alam ko sa mga. Saan ka nung naganap ng krimen? Umalis din yung akin. Ayaw na unang balik ko ba May nitong nakaraan, may nakalitan ba itong biktima? Wala ma'am, mabait yung anak ko. Karelasyon. Wala din ma'am. May alam ka bang kayo na kilala ang umalis sa bahay? Wala naman ma'am. Kasi hindi naman nilunod kasi. Pwede magtanong. May nakita mo bang kayo na kilala? Kaano-ano po nung Asa yung face mask, Teya? Ikaw ba si Bobby Pellicle? Alam mo ba kung bakit ka narito ngayon? Opo, hindi ko po alam kung bakit ako ginaganito. May hawak kaming ebidensya na nagpapakita ng kaugnayan mo sa isang tao na panggagaasa at pagpatay. Ano ang masasabi mo? Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noon.
Sabihin mo sa amin kung ano talaga ang nangyari. Nakita ka ng mga saksi na kasama ang biktima bago ang insidente. Bakit mo nagawa ito? Gabi noon at medyo nakainom ako. Nagkaroon kami ng pag-aaway pero totoo niyan, hindi ko napigilan ng sarili ko. Hindi ko alam kung paano nangyari. Parang nadala lang ako ng libog. Ibig sabihin, inaamin mo na ginahasa mo siya dahil sa tindi ng iyong pagnanasa. Oo, hindi ko napigilan. Alam kong mali pero parang nawalan ako ng kontrol sa sarili ko. At pagkatapos ng panggagahasa, ano ang ginawa mo sa kanya? Natakot akong natakot ako sa ginawa ko, kaya sinubukan ko siyang patahimikin. Natakot akong magsumbong siya kaya nagawa ko siyang patayin. Hindi ko alam kung paano umabot sa ganito. Inaamin mo na ginahasa at pinatay mo ang biktima dahil sa iyong libog at takot na mahuli. Oo, hindi ko alam kung paano na ito nangyari. Pero nagsisisi ako. Alam kong mali ang lahat ng nagawa ko. Mabuti at umamin ka na. Ang susunod na akbang ay ang proseso ng batas at haharap ka sa mga parusa na iyong ginawa. Oo, alam ko. Wala na akong magagawa para itama ito.